Balance natin itong reaction na to. Calcium chloride plus sodium phosphate would yield calcium phosphate and table salt or sodium chloride. So, itong sign na to, pwede natin siyang pangalanan as the reactants. Then, dito, ito yung product dun sa reaction. Product or products. So, paano natin sila mababalance? Gawin natin yung high school method na list down muna natin lahat ng possible, lahat ng elements na present dun sa reaction on both reactants and product side. So, merong calcium, merong chlorine, merong sodium, merong phosphorus, merong oxygen. Pagtapos natin i-list down lahat ng reactants, sulat natin kung ilan yung number of atoms na present doon sa reactant side tapos sa product side. So dito mangyayari yung reactant side tapos dito sa product side. So sa calcium, automatic na subscript na 1. Sa chlorine, meron 2. Sa sodium, may 3. Sa phosphorus, may 1. Then sa oxygen, may 4. Sa reactant side pa lang yun. Pero doon sa product side, si calcium, meron 3 number of atoms. Si phosphorus, since polyatomic ion siya, didistribute natin itong 2 na to dito. May automatic 1, so 2 times 1, meron 2 si phosphorus. Si oxygen 4 times 2, meron siyang 8. Then si sodium, may 1, then si chlorine, 1 rin. Ngayon, makikita natin, hindi siya balance. Para natin siya i-balance ngayon, masasabi mo na siyang balance kapag parehas na yung numbers na given dito. So ito, since dito sa product side may 3, tapos si calcium, di naman natin pwedeng gawin itong 3, di naman natin siya pwedeng gawin 1. So gawin na lang natin, yung sa reactant side, doon na lang natin siya gawin 3. So lagay tayo ng 3 dito na coefficient. So itong 1, palitan natin ng 3. Since itong coefficient na to, andito siya sa buong ng calcium chloride, distribute din natin to. So 3 times 2 sa chlorine, meron 6 na. Ngayon, hindi naman balance si calcium. Pero si chlorine, sodium, phosphorus, and oxygen, hindi pa. So si chlorine, ang gawin natin, since hindi naman natin pwede ulit gawin 1 yung 6. So sa product side, gawin natin 6 yung chlorine. So lagay natin dito yung 6. Since yung 6 na nakalagay siya dun sa sodium chloride, distribute din natin yung 6 sa sodium. So si sodium naman, may 3 siya sa reactants, meron din siya, may 6 naman siya sa product side. Ngayon, pwede natin, yung 3 na to, pwede natin siyang gawing 6. So, gawin na natin, maglagay lang tayo ng coefficient na 2. Ng 2 dun sa sodium phosphate. Ngayon, so kapag chinek mo, 2 times 3, may 6 na. Ngayon, etong 2, since natin sa sodium phosphate, distribute ulit natin. 2 times 1 sa phosphorus, may 2 na. Then 2 times 4 sa oxygen, may 8 na. Ngayon, balance na yung equation. And take note, hindi natin pwedeng baguhin yung kung ano yung given na chemical reaction. Ang pwede lang natin dagdag dito yung coefficients. Bawal din tayo magtanggal ng subscripts para lang masabi na mabalance natin yung equation.